Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao, pero hindi sumipot si Mayor Baste. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya panoorin na po natin ito. Ngayon po, pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City kasama si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, hindi sumipot si Mayor Baste. So panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Nagkasama kanina sa Davao City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng maiinit na balat ng pamilya Duterte kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Personal na bumisita kanina si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ipinag-utos dito ng Pangulo na paspasan na ang pag-aayos sa water project sa bansa, lalo't nariyan ang banta ng climate change at El Nino. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, which we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Wala naman sa event ang alkalde ng Davao City na si Mayor Baste Duterte na kamakailan lang ay binanatan si PBBM na dapat na raw magbitiw sa pwesto. Nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Rizal Memorial College sa Davao City at namahagi ng higit 2,500 na titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries. Wala pa rin dito si Mayor Baste pero present na ang kapatid. Ibang-iba, no? Pag si Pangulong Duterte, dati siyang presidente, pag naglakad siya, hirap na hirap, ano? Kasi ang daming sumasalubong sa kanya, ang daming talagang ano. Hindi, totoo naman, di ba? Ngayon, parang... Maganda yung punto ron ni Banat Bay. Maganda yung analisa niya ron. Yung kumbaga yung pagkukumpara niya kay Pangulong Duterte dito kay Pangulong Marcos. Nung time na si Pangulong Duterte yung naglalakad sa ganyan, dinudumog. Pero dito kay Pangulong Marcos, medyo pakaway-kaway lang siya, parang maluwag na yung dinadaanan. Ano yung mga PSG ngayon parang relax lang. Parang kalma lang sila. Parang wala namang mga ano dito. Parang ganun. Observation ko lang naman. Niyang si Vice President Sara Duterte na siya mismong nagpakilala sa Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Dapat kasi kasama yung mayor dyan eh. Ano na yan eh, protocol na yan eh. Kasama mayor pag pumunta ang presidente, syempre kasamang sasalubong si Mayor Baste eh. Dapat. Iba talaga to si Mayor Baste. Hanga talaga ako dito kay Mayor Baste, no? Talagang may paninindigan, no? Iba talaga eh. Kasi ano yan eh, matik yan eh. Kahit oposisyon yung mga mayor or ano, matik yan, sinasakyan yan. Bakit? Iba pagka pumunta ka tapos may picture-picture kayo ng kasama presidente, iba. Pero si Baste, ikaw na lang. Ate, ikaw na lang punta. Di ba? Ay, nako. Junior. Mainit ngayon ang banggaan sa pagitan ng mga Duterte at ng Administrasyong Marcos matapos magkaroon ng prayer rally sa Davao City noong January 28 kontra People's Initiative para sa Charter Change, kung saan nagbitiw ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PBBM. Sa kabila nito, masaya raw si Pangulong Marcos sa kanyang muling pagbisita sa tinaguriang Duterte Country. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Davaoenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami ring mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Bakit kaya bilang natawa rito si Banat Bay? Parang meron siyang konting parang meron siyang gusto ipahiwatig dito sa kanyang nakakalokong ngiti at tawa. After lunch kaya ito? Kinuhanan?
Hindi, tatanong lang ako kung after lunch to kinuhanan ha. Tingnan niya. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Sa isang pahayag, After lunch? Ako lang ba nakapansin? Ulitin natin. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. sa isang pahayag, Di nyo nakita. Bahala kayo. Ayun, di nyo nakita eh. Ulitin natin ha. Tara. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. sa isang pahayag, Alam mo, dito mo makikita talaga yung power ni Pangulong Duterte. Tuloy muna natin. matatanda ang sinabi ni VP Sara na nauunawaan niya raw ang sentimiento ng kanyang kapatid nang manawagan itong bumaba sa pwesto si PBBM. Kasabay ng nararanasan niya umanong hindi magandang trato mula sa ilang taong nakapaligid sa Pangulo. Magkasamang nilagdaan ni na Pangulong Marcos at VP Sara ang kontrata sa pagtatayo ng Davao Public Transport Modernization Project. Isa itong bus-based public transport system na layong mapaganda ang commuter experience sa lungsod. The infrastructure we are building. So, sa madaling salita, nakatatlong event siya sa Davao. Alam mo, kaya sabi ko nga napakagaling ni Pangulong Duterte rin. Talagang magaling si PRRD. Ngayon, todo bawi itong mga Marcos. Isipin nyo todo bawi itong mga Marcos. Maganda yung punto rito ni Banat Bay kasi bumira rito sila Pangulong Duterte at si Baste. Pero ang ginawa nito ni Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos, pumunta ng Davao para suyuin or parang ipakita niya na hindi siya apektado dun sa mga birada ng mga Duterte, particular si Pangulong Duterte at ni Mayor Baste. Ngayon sa Davao. Tandaan ninyo, isa ho sa malaking hatak ho sa Mindanao ay ang Davao. So they have to win the votes, especially sa 2025. Kaya nga, sa tingin ko, iyan ang isang dahilan kung bakit ngayon bumabawi si Marcos, ang ating Pangulo, bumabawi dyan sa Davao. Kasi alam nilang, siyempre si Pangulong Duterte, balwarte niya yan, nagsalita. So, bawi siya ngayon, di ba? Kaya, alam mo, yung mga pronouncement ni PRRD, ano nyo yan Tandaan ninyo, kahit noong panahon na siya ay presidente, si Pangulong Duterte, iba ang pronouncement niya May impact lagi Pag sinabi niyang, kayong mga papatayin ko kayo, di ba? Hindi nyo naman literaling papatayin. Siya mismo papatay siyang sa mamamaril. Hindi naman presidente siya Pero yung impact nun, sa mga addict nung time na yun, nawala. Di ba? Nagtago. Sa kabilang bansa. Di ba? Ganun na nangyari. Mga epekto. Ganun siya Etong nangyari nung Sunday, nayanig. Di ba? To the point, yung COMELEC, pinatigil yung PI. Kasi nakita nila, naku, patay tayo dito. Mukhang malakas na puwersa to. Di ba? Mukhang matindi ang binitawan ni PRRD. Pansinin ninyo, agad-agad. Biglang kumabig na lahat. Ganun Ngayon, ito na naman ang isang resulta. Di ba ho? Resulta, ayan, sumisip-sip na naman sila ngayon dito sa mga taga-Davao. Ayan, may mga infrastructure project pang gagawin. Sana lang tutuhanin. Tama, mali. Replay ba ito? Hindi po. Hulaan ko lang. Yun lang. Kung talagang tutuhanin, baka puro pangako lang yung kanilang ginagawa. Pero kung paano man tutuhanin dahil kasama si VP Sara doon sa pumirma, kasama si Pangulong Marcos. Kaya siguro mga 75% may katotohanan yung mga infrastructure project sa Davao. Yung nyo, message nyo. Di ba?
So, yun o ang sinasabi natin dito na na-observe lang po natin. Di ba? Na-observe po natin na iba talaga po pag si Pangulong Duterte ang nagsalita. Matanda na yung mama pero yung impact niya. At pati nga ho yung ano yung kaya ako naniniwala doon sa somehow naniniwala ako doon sa mga sinabi ni Roque na maaring sinadya. Ang naisip ko nga kanina yan kasi nag-uusap kami ni Mocha kanina. Tinatanong diyan sa akin yung bakit nagkontrahan si Roque tsaka si Panelo. Ako, feeling ko sinadya Sinadya kasi gustong pangunahan ni Pangulong Duterte. Para pag ginawa niyo yun, ngayon, todo depensa sila. Hindi namin tatanggalin yan. Hindi namin naalisin yan, Task Force Davao. Hindi ka namin pahuhuli. O, di, sinabi nyo na. Sinabi na nila ngayon in public. So, pag ginawa nila, magiging sinungaling sila. Tama, mali. Ganun ang nangyayari ngayon. Maganda yung punto ron, di ba, Natbay, na tama nga naman, pinangunahan na para if ever nga naman na gawin nila yun, tinanggi na nga nung administrasyong Marcos o ng PNP na hindi nila ipahuhuli at bigla ipinahuli, lalabas na sinungaling sila. So maganda yung naging punto rito ni Banat Bay. So, inunahan. Tapos biglang binawi niya kay Panelo. Feeling ko pareho silang nakausap Yun lang sa akin Feeling ko pareho silang nakausap, parehong iba sinabi ni PRRD. Para ngayon mawindang ito kasing gobyerno natin, aning. Alam niyo yung aning? Alam ni Pangulong Duterte aning tong gobyerno natin. Nung nag-usap kami niya, kasama si Boss Dada at si Coach Oli, alam niya na ang gobyerno natin praning. Alam niya. Sabi niya, basta, nagkikwentuhan kami noon, alam niya ang praning. So feeling ko, ginagamit niya yung advantage Di ba? Yung pagiging praning.